Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Attorney Trixie Angeles. Tungkol ito sa pahayag ng Pangulo, reaction niya sa pahayag ng Pangulo na bumalik na daw ang foreign investors' confidence sa Pilipinas dahil in-expose niya yung korupsyon. In-expose daw ng Pangulo yung korupsyon. Yun, tumaas ang foreign investors' confidence. Ito, balita sa Inquirer.net, ang title ganito: Marcos, government efforts versus corruption boost foreign investors' confidence. Wow! Talagang nakakabilib. Nang sarap pakinggan ang sinasabi niya, kaya lang malayo po sa katotohanan. Kasi dito, isinare din ni Attorney Trixie Angeles ang statement ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung Vice President nila si Mr. Brian Ang. Ito ang statement ng PCCI. Philippines risked becoming next Myanmar. PCCI Brian Ang warns as corruption spending freeze stalls growth. So, PCCI ito wala talaga, nakakabahala ang status ng ating ekonomiya ngayon, at pati investors' confidence nakakabahala. Yan ang sabi ng PCCI. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines, yung governor nila, bago pumutok ang issue ng corruption sa bansa, maraming foreign investors bumibisita sa Pilipinas, nagtatanong ng mga opportunities paano sila magnegosyo dito. Ngayon, according to the Governor of Employers Confederation of the Philippines, zero. Wala na daw mga foreign investors na nagpupunta dito. So, kanino tayo ngayon maniniwala? Yung sinasabi ng Pangulo na tumaas na daw ang investors' confidence? O itong pahayag ng mga negosyante mismo? Malalaking grupo ito PCCI, Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines. Dito ako maniniwala sa mga negosyante kasi sila ang naapektuhan ng dahil sa pagbagsak ng investors' confidence sa bansa. Isa pang palatandaan na hindi maganda ang nangyayari sa ating bansa, sa ating ekonomiya, yung pagbagsak ng Philippine Stock Exchange Index. Pababa ng pababa. Anong ibig sabihin nun? That's loss of business confidence in our country. Yung paglagapak, pagbulusok ng piso. Yung isang nakita kong post, kahapon ba yun? Kanina umaga. Ang peso to dollar rate na is 59.18 pesos. Tumaas. Nung una is 59.13. Tumaas pa. So, lalong bumaba ang value ng ating bumaba ang value ng ating peso. So ito yung mga realities on the ground. Itong presidente natin, I'm sorry to say this, opinion ko lang ito, bulatik. Tingin niya sa mga Pilipino, hindi nag-iisip, salita lang salita, parehas sila na anti-clear. Hindi nag-iisip yung mga ano lang nila. Akala nila madaling utuhin ang mga Pilipino. No way na tumataas na ang investors' confidence. Okay. Galing siya ng APEC Summit, Economic Cooperation. Halos walang bansa na gustong makipag-usap sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Iniiwasan nila ang presidente ng Pilipinas. Yung ASEAN Summit, anong nangyari? Nung tinawag nila ang Pangulo sa stage para i-formal turnover ang ASEAN chairmanship,
Bakit ipinakita ng host ang Malaysia ang picture ni PRRD? Anong ibig sabihin nun? Mag-isip-isip kayo sa palasyo, anong ibig sabihin nun? To me, isang insulto yun, isang sampal sa mukha dahil mas ina-appreciate pa ng Malaysia, ng ASEAN, yung contribution ni PRRD. Yun po, okay. Basahin natin itong post ni Attorney Trexie Angeles. Kalimutan ko naman. Sabi ni Pangulo, okay na daw yung foreign investors confidence. Balik na investor confidence dahil in-expose niya yung korupsyon. Sir, hindi lang po ninyo in-expose yung korupsyon, pinabayaan nyo po. Correct. Pinabayaan. Na-expose dahil pinak-check ng kalikasan. Pinagmayabang niya yung flood control projects last year. After 2 days, bumagyo ng Katrina. Ayun. Nakita na walang silbi yung ipinagmamalaki niyang flood control. Nung tinanong, nasaan ang flood control? Dinipensahan pa niya, nandyan. Na-overwhelm lang. Nandyan yung flood control. Ano lang talaga, climate change lang talaga. Nandyan ang flood control. Tanggapin na natin, new normal ito, wala na tayong magagawa. Ganyan siya. Nang dahil sa sunod-sunod na pagbaha, pagbagyo, hanggang napilitan siya na aminin na mga palpak, guni-guni. Anong in-expose? Ang Panginoon po ang nag-expose ng kapalpakan ng administrasyon ito, hindi ang Pangulo. Okay. Kasama kayo sa sistema na nag-allow nito dahil sa kakulangan ninyo ng kaalaman. O, Diyos ko, kapos sa motivation na galawin ang korupsyon ginagawa ng sarili mong tao o kamag-anak. Agree. Kulang sa political will. Kulang sa balls. Opinion ko lang yun. Kaya nangyari itong korupsyon nito dahil nagkaroon tayo ng napakahinang Pangulo. Saka lang mag-react kung nandyan ang problema. Nung wala pang problema, sitting pretty lang siya. Ngayon nandyan na, nagmamayabang pa na siya daw nag-expose at bumabalik na ang foreign investors' confidence in your dreams. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So karon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So tulo ka bangag tag isa ka kutsara nga will grow. Makuti labi gali ko kuan. Kahoy. So tulugid ka bangag. Kahoy. Isa ka kutsara will grow. Pagkiti ko tag timpla ut. So mga tambok gyud nga sidling ng kape. O karon naga-spray kay humana og abono.
salamat sa nag-sponsor na aning kape kay katulon nga bulan. So nakita na ko gyud nga ang tubo sa akong tinanom murag buos wag na gyud og maayo na pud og tubo. Kay salamat kung kuan kasi mo na ni dugang ikasuporta nako sa akong estudyante pod kay nangandoy ko nga maka taas og grado Oh, sige kuya. kay sponsor Ginoo. Oh, sige kuya, salamat po. Salamat.